Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Papasalamat po tayo sa ating Panginoon na tayo nga po ay may pagkakataong muli na makapag-aral ng kanyang mga banal na salita at maihayag po ang ating mga panalangin upang sama-sama po nating maidulog sa paanan ng ating Panginoon. So sa gabing ito po, ang teksto po na ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa Philippians 4, 6 at 7. Ganito po ang sabi, "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Sa 7, "At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." So sabi po dito sa verse 6 ay huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Tunay nga po na sa kasalukuyan ay ang dami pong mga kabalisahan, stress, burdens, trials, afflictions na dinaranas po ng bawat isa sa atin. Katunayan po ay talagang napakalaki ng impact ng kasalukuyang pandemya na nagaganap sa ating mundo. Ang epekto ng COVID-19 sa buhay ng lahat ng tao. At tunay po na ito ay nakakapagdulot nga ng kabalisahan o stress sa ating lahat. So, mapalad po tayo sa ating text na ang sabi ay huwag kayong mga balisa. So, sa una pa lang po ay pinaalalahanan na tayo ng ating Panginoon sapagkat alam niyang darating yung panahon na talagang makakaranas tayo ng ganitong mga kagulumihanan. Subalit salamat sa ating Panginoon sapagkat nadarama natin ang kanyang pag-ibig na patuloy na lumulukob at nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. So, ayon po kasi sa pag-aaral, ang dami-daming mga stress na nagbibigay ng kabalisahan sa tao. Ayon po sa research, number 1, yung health issues natin or mga suliraning pangkalusugan, lalo na po kapag mga sakit na cancer, chronic or illnesses. So, talagang yan po ay malubhang mga karamdaman na tunay pong nagbibigay ng stress o pagkabalisa sa tao. Pangalawa po, ang sabi ay yung medication o yung mga maintenance. Yan din po ay nakakapagdulot ng stress at anxiety sa tao, lalo na po yung mga side effects ng mga gamot. Pangatlo na sinasabing nagdudulot ng stress sa tao ay yung negative thinking o pag-iisip ng mga negatibong bagay. Ito po yung mga pag-iisip na paano, ano na kaya, mga ganyan. So, lahat po ng yan, kapag po naipon sa utak na ng tao, ay nagdudulot po ng kabalisahan. Yan. Pang-apat, ang sabing problema ay yung financial concerns or mga problemang pinansyal. Mga bills, yan, budgets, tuitions, ang dami. So, lahat ng yan ay problema ng isang tao, lalo na kapag magulang na. And, meron din po tayong mga stress dulot ng public events or performances. So, ito po marahil ay sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho na nangangailangan ng kanilang kasanayan sa kanilang mga kanya-kanyang larangan at nakapagdulot ito ng stress, lalo na po kapag bago lang yung kakaharaping pangyayari na yon o kaya ay hindi pa alam kung ano yung dapat gawin. At marami pa pong mga ibang mga stress, personal and environmental stress na nakakapagdulot ng emotional, mental at
lahat na ng mga stress na nadarama ng isang tao. So, yun po yung mga stress na nararamdaman ng isang tao based po sa research. At alam po natin na bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang dalahin ngayon. Ngunit sabi ko nga po, napakapalad natin sapagkat tayo ay nililingap ng ating Panginoon. So, hindi na natin kailangan ng professional help para po matugunan o makayanan natin yung mga stress na o kabalisahan na dumarating sa ating buhay. So kung babalikan po natin yung ating teksto sa Philippians 4:6, ang unang linya po o mga salita na binanggit po ng ating Panginoon ay huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Salamat po sa ating Panginoon. Sabi po niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Sabi po sa Mateo 6:24 hanggang 33. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at ipawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So ito na po ay ipinapakita kaagad yung isang circumstances ng cause and effect relationship. Sino ba ang pinaglilingkuran natin? Ang Diyos ba o ang kayamanan o ang pera? So mapalad po tayo. Alam ko pong lahat tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. At kung tayo po ay sa ating Panginoon, ito po yung kanyang mga kasagutan upang tayo'y huwag mga balisa sa lahat ng mga bagay. Sa 25, ang sabi po ay, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Sa 26 sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Amen po. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay nakapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayunmay, sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. So dito po sinasabi na yung pagkabalisa ay kawalan o pagkakaroon ng kaunting pananampalataya, o ito daw po ay maliit na pananampalataya ayon sa ating Panginoong Hesus mismo. So kapag po tayo nababalisa sa mga bagay-bagay, suriin din po natin yung ating pananampalataya. Suriin din po natin yung ating sarili. Nawawalan po ba tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon? Nawawala po ba kaya tayo sa sentro ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon? Ayun. Dahil sabi po mismo ng ating Panginoon, ang pagkabalisa ay pagkakaroon ng kakaunting pananampalataya. So ito po ay
pananawagan ng ating Panginoon na sa Kanya tayo humugot ng lakas, sa Kanya tayo magpakalalim, sa Kanya lamang tayo manangal sa lahat ng ating mga pangangailangan o sa lahat ng mga bagay na hinaing ng ating puso. Sa 31, kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi ano ang ating kakanin o ano ang ating iinumin o ano ang aming darampin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33 ang sabi po, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yun po. So napakasarap pong inspirasyon mula sa ating Panginoon, mga mensahe at aral tungkol sa pagkabalisa na nararamdaman po natin ngayon. Na unahin po natin siya. Suriin po natin yung ating sarili. Kung siya po ba yung sentro ng ating buhay. Sapagkat sabi po niya sa Matthew 6:33, kapag po inuna natin siya, kapag siya po yung ating pinaglingkuran, ay ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ating pangangailangan. Ayan po. Sa verse 6 pa rin po ay sinundan ng mga linyang, sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Yun po yung kasunod. Una po ang sabi ay, ang tao, alam ng ating Panginoon na may mga kabalisahan, na magkakaroon ng mga burden, ng mga trials. Di nga po natin, hindi po yun maaalis sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi ito rin po kasi yung sumusubok sa atin, gaano kalaki yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ano po ang solusyon sa lahat ng mga kabalisahan na ito? Ibinigay din po ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat. So yun po yung solusyon, panalangin. Yung ating mga prayers and supplication ay idalangin natin, sabihin natin sa ating Panginoon. Yan po. At saka yung pagpapasalamat. Lagi po nating naririnig na prayer works, prayer changes things. Ayan, malaki ang nagagawa ng panalangin. Ayan po. At alam ko pong lahat po tayo ay napapatunayan po natin ang mga kataga na yan. Hindi lang po natin basta naririnig, kundi kumikilos po ang ating Panginoon sa ating buhay sa lahat ng mga panalangin na ating idinadain sa Kanya. Nagkakaroon po tayo ng mga answered prayers. So ayon nga po kay Apostol Pablo sa Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So di po ba napakasarap isipin na ang ating Ama ay tunay pong napakabuti sa atin? Kasi kung yung pinakamalaking bagay po na kailangan natin, yung ating salvation, ay ipinagkaloob po niya sa atin sa pamagitan po ng kanyang bugtong ng anak na si Jesucristo para po tayo tubusin sa ating kasalanan. Ano pa po ba kaya yung mga bagay na kailangan natin sa mundong ito na hindi po niya ipagkakaloob? Basta atin pong hilingin sa Kanya sa pamagitan ng taimtim na panalangin. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Sabi nga po doon sa Psalms 136:1, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman.
Amen po. So sa lahat po ng mga bagay na ating idinalangin sa ating Panginoon at Kanya pong binibigyan ng katugunan, ay naroon po din dapat yung ating pagpapasalamat. Ayan, sapagkat mula po ng pasimula hanggang magpakailanman, yung kagandahang loob po ng ating Panginoon, yung kanyang mercy, yung kanyang grace, yung kanyang blessings, ay nananatili magpakailanman. Amen po. At sa ating pananalangin, sa ating Panginoon, nawa din po ay maging katulad tayo ng pananalangin ni Haring David. Makikita din po natin yon dun sa mga awit 100. Sa awit 141:2, ang sabi po dito ni Haring David ay, "Malagay ang aking dalangin na parang kamanyang sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahaponan." So, ayun po. So, nawa yung ating mga panalangin sa ating Panginoon ay magsilbing mabangong insenso na talagang masarap na samyo sa harapan ng ating Panginoon, na talagang nakikita at mararamdaman ng ating Panginoon yung tunay na pangangailangan natin. Ayan. At sa kalinisan ng ating puso na dudulog sa Kanya, ay at yung kalooban po ng ating Panginoon, yung tunay na atin pong hinihiling, ay ipagkakaloob po niya sa atin ang lahat ng ating mga kahilingan. Amen po. So, napaka-sarap pong isipin yung mga promises and motivations po na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon para tayo po talaga ay mangunyapit sa Kanyang pangalan, mangunyapit sa Kanyang harapan. Ayan, at sabihin ang lahat ng ating pangangailangan. At gayon din po, sabi po sa James 5:16, katulad nga po ng ginagawa natin ngayong prayer meeting, ay sabi po doon, "Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid." Yun po. So, ito po marahil yung essence ng ating prayer meeting, na may pagkakataon po tayo na maihayag natin sa ating mga kapatid yung ating mga panalangin, yung ating pong mga kabalisahan, sapagkat sabi nga po ng ating Panginoon, kapag po tayo'y sama-sama na nananalangin, nagiging mas maningas yung panalangin at nagiging mas mabangong samyo na parang kamangyang sa harapan ng ating Panginoon. At na alam ko po na ang katugunan ay ipagkakaloob kaagad ng ating Panginoon. Sa unang Tesalonica din po, 5:18, "Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." So, ayun po. So, after po ng paghiling natin, paglapit natin sa ating Panginoon at ipinagkaloob po niya ang lahat ng mga bagay na ating hiniling sa Kanya ayon po sa Kanyang banal na kalooban, ay naroon din po ang pagpapasalamat. Ito po ay, yung pagpapasalamat po ay talaga pong pagbibigay natin ng highest praise and glory sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ayun po. So, sabi po niya, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat po tayo. So, ano man po yung mga dumarating, ay ipagpasalamat po natin. Alam ko pong hindi, may mga dumarating na mga
pangyayaring malungkot sa ating mga kalooban. Ngunit ang ipagpapasalamat po natin ay meron po tayong Diyos na malalapitan na magbibigay po sa atin ng pagmamahal para tayo po ay lingapin, para po tayo ay palakasin, para po bigyan po tayo ng pag-asa na mabuhay muli nang naayon sa kanyang banal na kalooban. Yun po yung hindi po tayo manlupaypay, kundi lalo po tayong lumakas sa pagmamahal na ipagkakaloob po ng ating Panginoon. So, kanina po, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon dun sa verse 6 ng Philippians na huwag mga balisa sa anumang mga bagay. Ang sagot po naman sa mga kabalisahan ay isinunod din po sa verse na yon, pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun po. So, ano po ang magiging resulta kapag yung mga kabalisahan ay idinaan po natin sa panalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po yung nasa verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen po. So ito po yung product ng mga dumarating na kabalisahan sa atin. Normal na meron po mga kabalisahan, pero paano po natin i-handle as mga Christian sa pamagitan po ng prayer, supplication, and thanksgiving po sa ating Panginoon. And ang magiging resulta po, epekto po nito sa atin ay ang kapayapaan ng ating Panginoon na di masayod ng pag-iisip, na hindi po natin lubos na maunawaan, pero nararamdaman po natin at mararanasan natin. At masasabi na lang po natin yung mga words na amazing, ayan, indescribable love. Yun po, yung kabutihan ng ating Panginoon ay hindi po natin sukat maipaliwanag, pero damang-dama po natin ang kagalakan sa ating mga puso. Kapag po binalikan natin kung gaano tayo iningatan ng ating Panginoon dun po sa mga trials, sa mga burdens, sa mga kabalisahan na pinagdaanan po natin sa ating buhay. Sabi nga po ulit dun sa Psalms 146:1, di po ba? His mercy endureth forever. So ang kagandahang loob ng ating Panginoon ay tunay na magpakailanman. At tunay nga po na ang kapayapaan ay isa pong masarap na promise ng ating Panginoon na ipinagkaloob po niya sa atin. Doon po sa dyan, sabi po ng ating Panginoon ay yung pong kapayapaan ay iiwanan po niya sa atin. At yung kapayapaan na hindi katulad ng kapayapaan na narito sa sanlibutan. Amen po. So alam ko pong sa gabing ito ay tunay po na ang kapayapaan ng ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng comforting love sa lahat ng mga kabalisahan na nararanasan natin sa ating buhay. So lagi po nating iisipin na sa bawat kabalisahan, ang kasagutan po ay ang panalangin at ang magiging bunga po nito na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon ay ang kapayapaang di masayod mula sa ating Panginoon. So nawa po ay isang inspirasyon ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat.